Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan lang po natin itong vlogger na to na nagpapakalat daw di umano ng maling impormasyon o maling balita. Ito, sinasabi raw itong vlogger na to, nagbayad daw po sa mga in-interview niya na sumama dun sa rally ng mga miyembro nito ni Pastor Gibuloy. So dito makikita po natin kung ano yung ginawa niya nitong vlogger na to. So panoorin po natin. Itong vlogger na to, yan o. Yan, yung vlogger na yan. Ang pangalan niya, ano pangalan niyang leche na yan? Nino Barzaga. Oh. This individual, kasi naglabas siya na nag-i-interview, ni-interview na ito mga to. Tingnan mo yung mga itsura ng mga in-interview niya, oh. Ah. Tingnan ninyo mga itsura ng in-interview niya. Puro kamukha niya. Mukhang mga endangered na rin. Kaya siguro yung mga pinili niyang interviewin is mga kagaya niyang alam niya na kaya niyang hilutin yung mga atay. Kaya niya hilutin yung mga utak. Kaya yan yung mga in-interview niya na alam niyang kaya niyang paikutin. Hindi. Oh, isa pang mapapansin mo. Tingnan mo, sinong gonggong na magdodoble ng t-shirt? Ang init-init niyan, nagrarally ka, doble t-shirt mo, pinatong mo. Ang galing talaga ng observation nito ni Banat Bay. Napansin niya kagad din yun nga na nakadoble tong mga to ng damit. So doon lang makikita nyo na talagang ipinatong lang yung damit. Halatang ano lang na ito nabayaran or ito parang kakontsaba. Ito napagsamantalahan ng isang vlogger. So may intention yung vlogger na gumawa ng isang balita na sabihin natin maling balita yung kanyang may intention siya magpakalat ng maling balita. Kasi kitang-kita naman nakapatong lang yung damit. So talagang may intention siyang i-manipulahin yung balita na yan. Diyan pa lang sablay na yung mga witness niya eh. Diba? Oh, tingnan mo, naka-t-shirt. Oh, sinong tanga naka-t-shirt na sabay? Halatang pinasuot. Oh. Yung isa pa, may kwelyo pa yung t-shirt, pero yung kwelyo nasa loob. Halatang biglaan lang. Diba? Yun ang sinasabi nga ho natin eh. Oh, binigyan niya kaya ng chupageti yan. Hindi natin alam. Di ba? Kaya nga alam mo, ito kahit ilang beses mong, ay grabe. Hindi, alam mo ito ito lang. Ito kasi ewan ko ba kung bakit may naniniwala. Although, yung mga naniniwala naman sa kanya, mga fake account. Yung mga naniniwala dyan kay ninyo, yung mga sintu-sinturin katulad ni Bobong Lipunan. Mantakin mo maniwala siya sa kasinungalingan nito. Di ba? Sinungaling na kesyo nagdadala ng babae para kay PRRD. What? Magbabayad ng ganong kalaki? Magkano ba bigayan? Magkano babae ngayon? Sa bagay, mga binabanatan mo, hindi naman babae, kaya hindi mo alam ang presyo. Jay Guevara, magkano daw ba yung sinasabing binabayaran daw ni Nino? Dinadala sa Malacanang, magkano yun? Di ba, sinasabing binibigay daw kay Duterte? Wala kang alam sa babae, Brad. 150,000? What? Babae? Ano yun? May ginto sa loob at 150,000 ang presyo kada isa? Bay kalokohan yun. Ang hirap mong paniwalaan yun. Ganun kalaki ang presyo. Ano yun? Diyosa ba yun? Mataas na klase ng nilalang ng tao para umabot sa ganung presyuhan, 150,000? Ba, malaking kalokohan yan. Sira ulo na maniniwala doon. Baka 150, yung mga chinuchupanga mo. Tigil-tigilan mo nga. Itsura pa lang, tingnan mo, Sige, yan ba masasabi mong, parang ano lang ito nagparada ng pedicab. Tapos biglang, halika, gusto mo ng pera?
Ang tanong ito ninyo ang tanong. Ano ang Yung tanong? mga binigay mo ba dyan, hindi mo kinatkong? Yun lang. Baka kinatkong mo na naman. Ha? Baka naman, tanong nyo nga kung kinatkong niya. Kasi po may usap-usapan na dyan sa circle ng mga ganyang vlogger na yun nga, mga nababayaran. So yung mga supposedly gagawa ng mga ganyang mga interview, mga fake interview para makapagpakalat ng maling balita, kinakat ko ng paraw yung budget sa mga i-interview nila. So, yun lang po yung sinasabi nila. So, hindi po natin sigurado pa yun, pero yun po yung usap-usapan. Wala na daw 150 ngayon, lowest 500. Baka ang ano nito, dinaig pa nito ang Congress eh. Yung Congress kahit pa paano, 40% yung pinampa-project. Di ba? Baka mamaya dito, natira na lang dito sa mga to, 150, 200, 1,000 sa kanya, 800. Tapos babawasan pa. No? Hindi, alam mo kung bakit? Meron kasi akong alam eh. Meron akong alam. Sabi sa akin sabi, di umano. Di umano. Meron kasi akong narinig na tawag eh. Ano yun? Ano May yun? narinig akong video. May narinig ako. Ano yun? Yung NCRPO daw. NCRPO, lagi kayong ginagamit. Kayo, itong regional director ng NCRPO, ginagamit kayo masyado ni Nino. Kesyo, meron daw kayong mga hinahire na vlogger. Ang problema, itong mga hinahire niyong vlogger, ang namumuno daw, di umano allegedly, ay si Nino. Yun At lang. kiniklaim ni Nino daw, di umano, ay siya ang namumuno nitong mga vlogger at hinire nyo daw sila. Sabi, di umano. Ito ang aking balita. Ngayon, ang tanong dito, may mga nagreklamo daw. At ang tanong nga ano yung reklamo na yun? Simple lang daw. Yung mga nagreklamo, kinakatkong pa daw sila. Ibig sabihin, hinire daw sila, di umano ni Nino. Okay? Hinire daw sila para tumulong dito sa kapulisan, tapos hindi daw natatanggap, di umano, yung bayad na supposedly. Ewan ko kung totoo yun, Liza, maraming salamat. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na kaya niyang katkungin yun. Kasi pambihira. Anong tawag mo sa taong ganun? Bayaran ka na nga, kinakatkong mo pa mga kasamahan mo. Grabe naman. Di ba? Hindi ako naniniwala dun. Di ba? Hindi ako naniniwala. Ano sa tingin mo, Jojo de Guzman? Ilabas mo na kaya, voice record. Ikaw na maglabas, taga Hong Kong ka eh. Di ba? Alam mo, siguraduhin nyo kayong kung meron man sa inyo dyan, kung meron man sa inyo dyan, mga vlogger, na kinuha ni Nino, lalong-lalo na yung pangalan yung bagsak na vlogger na si Macmac, na-share ng video ng ng palaban sa akin. Walang bayag din to si Macmac Macmac, gusto mo magkita tayo? Ipamasahe kita dito. Porque di ka pinansin nung panahon ni Isko Moreno. Tapos nagagalit ka sa akin ngayon dahil kami binigyan ng pansin, kami mga banateros. Ano to, inggit? Pag-inggit, Inggit ka, Brad. Wala ka na daw mga content eh. Dina-download mo na lang daw yung mga video ni Nino, tapos So dito, pinapakita ni Banat Bay na talagang itong mga vlogger na to ay mga talagang may hinang klaseng nila lang. So ine-expose lang dito ni Banat Bay na ang mga vlogger na tanso is for the views. Gusto lang talagang kumita at wala talagang intensyon na ipakita kung ano yung katotohanan. So sana po mag-ingat po tayo sa mga ganyang klaseng vlogger na ang habol lang is kumita, hindi talaga yung ipakita yung katotohanan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo parati.